Dumito muna tayo. May napapansin ho, no? Sabi dito, vanishing act. May nawawala daw hong litrato, mga kababayan. Isa-isahin ho natin litrato to dito, mga bossing. Ito ho, alyansa ho kasi ito no? Kung titingnan nyo ho, mga kababayan, Benhur Abalos nandyan. Dati 12 ito 12, di ba? At meron sa ating mga kababayan, sinasabi nga, basta ako, 12-0 ako. Medyo nawala-wala na po yun. Ate Aying Vlog, shoutout po sa iyo. Dante de Austria, shoutout sa iyo. No? Medyo nawawala-wala na po. Halos wala na po. Wala nang nagsasabi ng 12-0 ako. Simula po, mga kababayan, nung si Senadora Amy Marcos ay, nung nagpa-hearing. Bago yung hearing, itinaas pa ng Pangulong Bongbong Marcos yung kamay ni si Senadora Amy Marcos, mga bossing. At nung panahon na yon, pumapasok sa 7 or 8 yung kanyang pangalan doon sa 12 na makakapasok maging senador. Pagkatapos po ng hearing, mga kababayan, wala na po, no? Nalaglag na po ang kandidatura ni Senadora Amy Marcos. So sa makikita natin, from 12, no? Sabi nung iba, 11-0 na lang ako. Yung si Amy Marcos, papalitan ko yun ng Heidi Mendoza. No, 11-1 na lang ako. So ganun ako, mga kababayan. Ngayon, may isang umado din. May isa ding inendorso si BP Sara. Ayun po ay si Camille Villar, mga bossing. Ako, tingin ko doon, mga kababayan, kumbaga frustrated na po Biruin mo, billion na din po ang ginastos. Base po, diyan sa mga naririnig natin mga balita, no? Dalawa sila ni Senadora Amy Marcos na billion-billion na yung nagastos sa kanilang kampanya. Aba, hindi pa din ho pumapasok no? Doon sa 12 Kumbaga, nandun po sa pinakalaylayan, sa number 12. Minsan 13, 14 si Villar. Nalalaglag ho. Sabi nila siguro, naku po, mukhang kailangan na natin yung power ni Inday Sara Duterte. Baka yung mga DDS, nag-aalangan tayong iboto kasi nandito tayo sa alyansa. Kaya collab kay Inday Sara Duterte. Tuluyan din pong nawala, mga kababayan. At etong Rappler kasi, yung Rappler kasi ibinuko yung mga Villar, ibinuko yung prime water nila, mga kababayan. Di ba? Ibinalita po ng Rappler yung prime water nila na pinapakita nga po doon, mga boss chief amo, sir, na yung matatanda nating mga kababayan, kailangan gumising ng 3:00 ng madaling araw para mag-igib po ng tubig. Para po, mag-ipon ng tubig para sa pang-araw-araw. Matatanda na ho yan, mga kababayan. Tapos, masabayan mo pa nung mga leader, nung taga Bulacan, na sila po nagsasabi, kami nirereklamo namin yung mga yan. No, kaso parang hindi kami pinapakinggan. Ang sasabihin lang sa amin, hindi po kami sakop ng lokal. Ang sasabihin daw sa kanila, sakop sila ng nasyonal. Di ba? Tingin ko kailangan solusyonan muna nila yung problema nila doon sa katubigan. Dahil po tayong, bawat individual po, lalahatin ko sa mundong ibabaw. Ang pangunahin po na kailangan ay tubig. So ngayon, napansin to, mga kababayan, no? Na Abalos, Binay, Cayetano, Ping Lacson, 4, Lapid, Pacquiao, ilan na yan? Ilan na ulit? 1, 2, 3, 4, 5. Lapid, pang-5. 6 si Pacquiao. 7 si Bong Revilla, 8 si Tito Sen, si Tolentino, 9, at Erwin Tulfo, 10. Wala na yung 2. Bagay, kahit naman po ilagay o hindi ilagay dyan si Camille Villar,
eh ang tingin ko ho, madaming Pilipino o madami po ang sumusuporta sa alyansa na ayaw po kay Camille Villar, mga bossing. Bakit to? Eh kasi nakita nyo naman, yung kanilang pamilya eh, alam naman natin mga DDS ho yan, ano? Mga DDS, sila nga yung unang nagsalita po doon sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte. Samantalang, bumagsak yung isa sa proyekto nila, di ba? O sa build. Yung yung tulay. Hindi makapagsalita si Mark Villar doon. Tahimik po, nananatiling tahimik si Villar doon, mga kababayan. Oh, pero noong naaresto na si dating Pangulo, nangunguna ho sila. Basahin ho natin to, ha. Vanishing Act? Question mark. Camille Villar poster missing at alyansa. At take note ho, ha, mga bossing, nagsalita ho ang palasyo na iimbestigahan nila yung prime water ng mga Villar. Paiimbestigahan nila yan. So, ibig sabihin, wala sa amin na pinakamayaman, no? Wala sa amin, kahit na ikaw ang pinakamayaman sa Pilipinas, eh kung may mga nagrereklamo sa iyo, eh, paiimbestigahan namin yan. Diba? Tingnan nyo si Buloyski, oh. Kahit isa ka sa pinakamayaman sa Pilipinas, kahit best friend mo, yung dating Pangulo, eh kapag ka kinailangan na ioblo ka habang nililitis ang kaso mo, i-oblo ka. Kaya natutuwa ho ako, mga boss chief mo, sir. Dito po sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, tayo pong mahihirap, tayo pong mga nasa laylayan, mga kababayan. Ano po? Eh nabibigyan po ng pantay na karapatan, mga bossing. Hindi porket na, oh mayayaman tong mga to, mga Villar na to eh. No? Mga Villar na itong mga ito eh. Oh. Hindi kakalabanan, lugi ako dito. Kahit anong sabihin ko, kahit anong reklamo ko diyan sa prime water nila, hindi papakinggan yan. Matatalo lang ako. Nakita niyo po yung pagkakaiba ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos kesa doon sa gobyerno nung nakaraan? Kapag ka ikaw ay may reklamo at tama yung reklamo mo, pakikinggan ka ng gobyerno. Pantay-pantay po, mayayaman at maliliit. Di ba? Sabi ni Gracious Grace, pero kanina Mark, pinalabas ang ads ni Villar sa Lucena. Sabi dito, Camille Villar's posters missing at Alyansa Quezon Rally, May 2. In politics, absence can speak volume. The conspicuous lack of Las Piñas Representative Camille Villar's campaign poster at the Alyansa para sa Bagong Pilipinas sortie in Quezon on Friday has fueled speculation about her standing within the administration-backed coalition. Eh dapat lang tanggalin na yan. Ano po? Yung mga kandidato na namamangka sa dalawang ilog, dapat tinatanggal na yun, mga bossing. Siguro, sabi ni Pangulo, siguro lang sabi ni Pangulo, eh, may issue yung mga Villar. Huwag nating isama dito sa alyansa. No? Hindi tayo tumatanggap ng mga kandidato na merong mga issue, lalong-lalo na may ayaw panagutan sa taong bayan. O kaya, gedli muna. Lalo hong dadaos-dos ang kandidatura nung Camille Villar. Kahit na po sabihin na napaka-bilyon na yung mga nagastos, mga bossing. Ay, Diyos ko. Ikababagsak pa din ho yan, mga bossing.